Sobra ko na-appreciate yung mga comment ninyo nung nakaraan. Talagang natutuwa ako. Hindi ko na nga lang po maisa-isa. Napakarami sa inyo nag-send ng prayers. Kasi hindi na naman po first time nangyari sa akin yun. Kahit nung nasa Taiwan ako at even nung nasa Saudi ako before. Talagang parang lumilipas, dumadaan yung mga ganong pangyayari. Pero hindi naman ako dumarating sa point na parang parang nakakaramdam na parang wakasan na yung buhay ko. Hindi po ganun. Parang nalulungkot lang ako sa mga nangyayari. Siguro dahil nung mga nakaraan, madalas ako nanonood ng 24 oras at saka TV Patrol. Parang alam niyo yung mga nababalitaan ko nangyayari sa Pilipinas. Kasi di po ba madalas ko naman nababanggit sa inyo, ang pangarap ko talaga magretiro sa Pilipinas. Sabi ko nga, gustong gusto ko talaga yung meron akong malawak na farm, may mga baboy, may mga baka, tapos may mga manok, yung mga nangingitlog na manok layer, tapos may baboy akong patiner, ganon. Kaya lang yung mga napapanood ko nitong mga nakaraan sa Pilipinas, sabi ko, Diyos ko, ano na nangyayari sa Pilipinas? Sabi ko, bakit ganon? Alam niyo yung talagang pag nakakapanood ako, pag iniisa-isa ko, yung mga sasakyan na parang baliwala na lang, pag nakasagasa, tatakasan nila yung tao, tapos mga walang disiplina pagdadrive na parang ang nangyayari, wala silang sa pedestrian. Talagang may natawid na bata, nasagasaan. Kagaya ng mag-asawang online seller, pinatay. Sabi ko, bakit ang mga tao ngayon sa Pilipinas parang napakadali na lang nilang kumuha ng buhay? Tapos alam mo yung wala na, hindi kagaya talaga dati, medyo tahitahimik pa ang buhay natin sa Pilipinas, sabi ko. Alam niyo po, yung mga na-experience ko sa Pilipinas, ang dami ko ng parang ika ngay, wala na talaga akong tiwala. May mga karanasan din ako. Alam niyo, marami akong kaibigan na pulis sa Pilipinas. May mga kaibigan tayong pulis at minsan nalapitan ko na ng tulong. Pero one time kasi talaga, may na-experience ako talaga nung nasa isang mall ako na nagtatrabaho ko sa Lucena. Na nangyari, basta ito, to make the story short, kasi nawalan kami ng gamit doon sa pinagtatrabahuhan naming mall, nanakawang kami. Ubus yung gamit namin lahat. So, ako yung nag-investigate kung sino yung kumuha. So, to make the story short, nahuli yung kumuha, nasamsam sa kanya lahat, yung phone namin, yung mga gamit namin nasa kanya, yung laman ng mga pouch namin habang nasa loob kami ng mall nagtatrabaho. Tapos pagdala sa amin sa presinto para mag-file ng kaso, yung pulis na yung basta yung nag-investigate nung sa nagta-typing na siya doon sa typewriter niya So ilang kami na nag-file. Kaya nga lang po, mahirap po pala mag-file ng kaso sa Pilipinas kapag mahirap ka. Kasi alam niyo yung kailangan ko pang pumasok sa kailangan kong pumasok sa trabaho. Tapos mahati yung oras ko, pupunta pa ako dun sa sa police station. So sabi ko, parang ang hirap pala. Parang alam niyo yung may trabaho ako, papasok ako sa trabaho, tapos kailangan ko pa pumunta ng police station. So sabi ko, parang gusto ko nang iatras, pero dahil nga gusto naming dalain yung kumuha, kasi madami na hindi lang ako yung unang beses na wala, napakarami. Yung pala, naipon halos lahat yung mga iba na end of contract na, siya lahat yung kumuha ng cellphone kasi napakaraming battery at cellphone na natagpuan do sa locker niya. So sa madaling salita, kahit yung pamasahe ko papunta ng bayan, instead na pamasahe ko na lang papunta dun sa trabaho, ay naghahati na kasi talagang gipit na gipit ako ng time na yon. Kaya lang wala akong choice, kailangan naming ituloy yung kaso. So ayun nga, naggagawa na kami ng statement, at habang nagtatype yung pulis na yon, na hindi ko makakalimutan talaga, sabi niya sa amin, baka naman pinapagod nyo lang ako, tapos ang ending i-atras nyo lang din tong kaso. Tapos patawa-tawa siya, kasama yung nasa tapat niyang table, nagingitian sila. So lahat kami na doon, ng mga kasama ko, ng mga kaibigan ko na nawalan din ng phone at saka ng gamit, ng pera, habang na doon kami, nagtatype na siya. Tapos maya lang dumating yung kapatid ng suspect na medyo may kaya sa buhay. So ini-encourage niya kami, nagmamakaawa sa amin na baka daw pwedeng patawarin na lang namin, ibabalik na lang daw niya yung mga nawala. Tapos pinakita sa amin, 7 pala yung anak niya nung nagnakaw ng mga gamit namin. Meron pang sanggol pa. So dahil yung puso naman natin ay pusong Pinoy, kahit pa sabihin nagawan tayo ng masama. So to make the story short, ang ending, pinatawad na lang namin para mapalaya na yung nagnakaw sa amin. Kaya lang, itong pulis na to, hindi ko talaga makalimutan. Sabi sa amin, pinagod nyo lang ako. Ang ending, gano'n na lang ba? Paano naman si kuya? So to make the story short, syempre mga bata-bata pa kami noon Ang nangyari, dahil nagkaroon nga ng settlement, binayaran na lang lahat yung nawala sa amin, yung nagasto sa amin. So pinabalik uli kami, doon kami nagbayaran. Tapos paulit-ulit itong pulis na to, nasasabi niya sa amin, paano naman si kuya? Na doon yung mga kasama ko,
inabutan kami, binayaran kami nung kung magkano yung nawala sa amin, pati yung bayad doon sa cellphone na kabibili ko nga lang, so bibili na lang uli ako ng bago. Ang ending nito, yung pulis na yon, sabi nga sa amin, paano naman si kuya? So lahat kami nag-abot ng 500 under the table. Di ko din alam kung bakit napa-oo ako. So lahat ng mga kasama ko nagbigay din, nag-usap-usap kami, magkano binigay mo? Tigli 500 kami doon sa pulis na yon. Dahil daw napagod daw siya doon sa pagta-type, doon sa typewriter na yon. Tapos nagingitian pa sila ng isang pulis. Kaya nung time na yun po, parang nawalan ako ng respeto sa mga pulis sa Pilipinas. Hindi ko naman po nila lahat kasi may alam ko maraming matitinong pulis. At saka naniniwala ako na kung may problema ka, hindi ka naman pwedeng tumakbo sa kriminal eh. Sa pulis ka pa rin talaga tatakbo. Kaya kinakailangan nating magtiwala. Kaya lang talaga hindi ko alam. Pag nakikita ko at nakakasalubong ko yung pulis na yun sa talipapa, sa palengke, tapos tinitingnan ko siya, pangiti-ngiti. Sabi ko, nawala talaga yung respeto ko doon sa pulis na yun. At sabi ko, sana naman wala na tong mga katulad. At hindi lang yun yung naranasan kung hindi maganda sa gobyerno ng Pilipinas. Nakaka-even sa LTO, alam mo yung habang nakapila ka, ang haba, maubos na yung maghapon mo. Tapos may papasok na picture sa loob. Tapos nakikita ko, kitang-kita ng mata mo na nag-aabutan doon sa loob. Yung picture, aabutan yung nasa loob ng opisina. Tapos uunahin, nagugulat ka, ba't may kararating lang, diretso na kagad sa loob. Tapos na yung lisensya. Sabi ko, sobrang dami kung iisa-isahin ko pa. Even ito na lang huling uwi ko. Ilang airport na yung napuntahan ko? Hong Kong, Saudi, Taiwan at dito sa Canada. Talagang masasabi ko, airport ng Pilipinas ang pinakang worst airport talaga na napuntahan ko. Alam niyo yung pagbaba nyo pa lang dito sa Terminal 1, nakakawa yung mga OFW na paalis yung kamag-anak nila, yung kanilang pamilya, yung kanilang kapatid, yung kanilang anak. Yung mga pamilya nila nasa labas, hindi ka na papapasukin. Alam niyo po ba lahat ng airport na napuntahan ko, pag may papaalis silang kamag-anak, pwedeng ihatid sa loob, hanggang sa loob makarating yung kamag-anak mo, hanggang makapag-check-in ka sa loob. Pero doon sa Terminal 1, hanggang doon ka lang sa labas, ang makakapasok lang doon sa loob kung sino yung may ticket. Well, may nakasabay pa ako nitong December na celebrity na inihatid nila yung anak nila. Sabi ko, bakit yun? Nakapasok yung magulang. Tapos yung mga nasa loob nung naiya, nagpapapicture pa doon sa celebrity. Tapos pagkahatid, nakapag-check-in na yung anak nila, lumabas na yung celebrity. Sabi ko, bias talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya nitong mga nakaraan, parang medyo feeling exhausted ako. Alam mo yung marami akong iniisip. Sabi ko, parang sumasama yung loob ko. Sabi nga dito sa nakita kong post, you become what you feed your mind. So tama nga naman kasi sa kapapanood ko nung balita natin sa Pilipinas na puro hindi magaganda. Alam niyo yung sabi ko, bakit ganun? Parang ang gulo na sa Pilipinas. Alam niyo yung mga walang disiplina ng driver, nakakaawa yung may nakita nga ako dito nung nakaraan sa balita na yung sinagasaan, tinakasan, tapos yung mag-asawang online seller, pinagbabaril, pinagpapatay. Kaya minsan tinatanong ko yung sarili ko, worth it pa bang mag-retire sa Pilipinas? Sobrang saya sa Pilipinas. Alam nyo ba, sa totoo lang para sa akin sa buong mundo, pag tinitingnan ko, mahilig ako magtingin dito sa Google Map Talagang sabi ko, ang pinakamaganda para sa akin na bansa, Pilipinas talaga. Pilipinas talagang pag tiningnan mo yung ang daming isla Sabi ko, samantalang dito pwede ka nang tumawid ng US, ng Mexico, hanggang makakarating ka na by land lang lahat. Pero ang Pilipinas talaga ang nag-iisang kakaiba. Ang ganda ng kanyang hugis, talagang ang daming island. Kaya nga lang talaga sabi ko, bakit kaya hindi nila mapaganda ang sistema ng Pilipinas kagaya na nangyayari sa ibang bansa? Ang napansin ko lang sa Pilipinas ngayon, parang lahat ang iinit ng ulo. Alam niyo yung may mga magkakapit bahay na nagpatayan, nagbarilan dahil lang sa parking, naunahan ka sa parking. Tapos yung mga negosyante na maayos naman nagninegosyo, biglang may pupunta, tapos kikikilan, hihinga ng pera, kapag hindi ka nagbigay, papatahin ka. Meron din namang yung maayos kayo namumuhay, biglang wala kayong awang pagmasakirin kayo dyan. Sabi ko, putik na yan. Ano ba nangyayari sa Pilipinas ka ako? Sabi ko, parang nakakatakot na rin. Tapos yung mga nakikita ko nagpapail ngayon ng Certificate of Candidacy, sabi ko, ginagawa na lang nilang negosyo ang politika. So sabi ko, titigilan ko na muna yung panonood ng mga bali-balitang yan sa Pilipinas. Dahil siguro isa yun sa naka-apekto ng ng mental health ko. Na parang puro negative yung napapanood ko. Kasi before, puro masasaya yung napapanood ko. Kaya magaganda yung nagagawa kong vlog. Parang nawalan din ako ng gana. Kaya sabi ko, hindi, maglalaylo muna lang talaga ako. Magpapahinga muna ako. Kaya ngayon, nanonood na lang muna ako ng Netflix. Nag-enjoy lang ako ngayon kanina kasi natuwa ako dito sa mga niluluto ko. Sabi ko, gusto ko ipakita sa inyo So nagluto ako nitong pansit. Yan.
namigay naman tayo at mamimigay tayo dito sa mga kasama natin. Kaya marami ako niluto. And then nagluto din ako ng espasol, guys. Siguro ilan sa inyo nakain ito sa Los Baños. Ako nabili ng ganito. Masarap tong espasol ng Los Baños. So nagluto din ako espasol at saka ng pansit. So ito yung merienda ko na lang ngayon kasi nagsasawa na nga ako sa kanin. And then naka-line up na yung mga susunod kong gagawin vlog. Bali ang gaganda ng topic na to na sabi ko nga kasi ang dami nagsesend sa akin, Sir Perds. Gawa ka naman ng vlog about sa ganito, sa ganyan. And then may mga tanong sila na gusto kong i-discuss sa inyo. Kasi nga naawa ako doon sa iba. May mga nag-message din sa akin ngayon lang, na iniwanan sila ng asawa nila pagpunta dito at ipinagpalit sila sa APAM. Sabi ko, nakachat ko nga yung isa. Tapos pasensya na rin po doon sa mga mga nagko-comment na hindi ko na may reply kasi sa sobrang ganda ng mga comment ninyo, hindi ko na po alam kung paano iisa-isahin. Napakarami po ninyong mga prayers na isinend sa akin. Yung iba ini-encourage nila ako na sumanib sa kanilang reliyon. Pasensya na po kayo, hindi ko na po na-reply yung iba. May mga ina-advise sila sa akin, si Brother Eli. Sa totoo lang po, si Brother Eli talaga, gustong-gusto ko yung mga magagandang salita ni Brother Eli. At saka yung kay Pastor Ed Lapis. Yan dalawang yan, si Pastor Ed Lapis, si Brother Eli. Yan yung mga sinusubaybayan ko talaga na parang maganda sa utak, maganda sa isipan. Talagang maganda yung mga lumalabas sa bibig nila. Talagang para sa akin ay talagang naisa sa puso ko yung mga salita nila. And then may nabasa din ako sa comment na lumabas daw ako, makipag-hangout daw ako dito, maghanap daw ako ng makakasama. Sa totoo lang po, mas gusto ko po ako mag-isa. Alam niyo kung bakit? May peace of mind po ako. Napakarami ko na rin po ditong mga nakasama, talagang hindi maganda yung naging karanasan ko. Yung iba ay nasasamantala ka lang. Hindi ko naman po nila lahat kasi marami naman po dito talaga na maayos. Ako lang talaga yung problema, ayaw ko sumama. Yan, shout out kina Nikki sa Langley. Yan, madalas nila ako ini-invite, magkainan doon sa kanila, yung mga kamag-anak niya, and then yung mga kaibigan ko dyan sa Suri, sina Leia, dati napasyal ako doon ako natutulog, nakain kami. And then may ilang tayong subscribers na nag-i-invite sa akin. Ang problema, yung iba, puro inuman. Ay pasensya na po, hindi na po ako nainom. Mas gusto ko po yung ganito, food trip lang. Talagang matagal ko nang inihinto ang pag-inom ng alak. Kasi nga po, pag nalasing ako, wala na ako nagagawa. Instead na makagawa ako ng mga bagay na kapaki-pakinabang. May nagbibiro din doon sa comment. Natawa na lang ako, sabi niya, siguro kailangan mo ng babae, maghanap ka ng babae dyan, yung bayaran. Ang totoo lang po niyan, ito yung isang bagay kaya nalulubog yung mga kababayan natin dito. Marami po kasi dito, kahit na anong lahi matitikman mo, kung gagastusan mo lang talaga, kung gugustuhin ko lang po talaga, napakarami po diyan. Kaya nga lang po, hindi po kasi yun ang problema, hindi yung tawag ng laman, talagang yung kulang na hinahanap ko nung minsan. Sabi ko nga, kulang siguro ako sa dasal, which is ngayon naman talaga, kinakausap ko na uli siya. At isa pang nakita kong dahilan, kaya nung nakaraan, parang feeling exhausted ako, parang na-burnout ako, kasi nga alam mo yung sa kagustuhan mong makatulong sa mga kababayan natin. And then may mga tao na alam niyo yung parang sabi nga nung isang nag-comment, sir, hindi mo naman sila obligasyon, may buhay ka ding sarili mo. May mga ganun talagang tao na sa kabila ng gusto mong makatulong, sasagarin ka nila, uubusin ka nila. Hanggang hindi nila namamalayan na yung oras mo na ay instead na nasa trabaho ka na, nagpapahinga ka na, ay panay pa rin ang pangungulit sa'yo. Hindi nila malalaman yun kasi wala naman sila dyan. Totoo naman po yun. Yung iba kasi wala silang idea. Akala nila yung free time natin dito ay talagang pakikipag-usap na lang sa kanila ang gagawin mo. Kaya nga po tayo gumagawa ng video para nga mamenos na sa oras yung mga tanong nila, panoorin na lang nila. Kaya nga lang yung iba na doon ang sagot sa video, ayaw nilang panoorin. Ang gusto talaga ay itatanong sa'yo. Tapos pag hindi mo na reply, masama pa ang loob. So hindi ko na po kasalanan yun. So yun yung iiwasan ko. So far medyo okay na naman ako, medyo magpupudrip muna tayo. At saka isa pa ay nagawan ko na naman ng video kung paano kayo mag-a-apply ng permanent resident ninyo, at saka yung mga requirements, at saka kung sino yung mga eligible na occupation na pwede maka-apply doon sa permanent resident. Yun naman pati yung isang pinakamaraming nagtatanong sa akin At saka talagang kaya pinilit ko matapos yun para yung iba makahabol, dahil nga po maraming changes ngayon sa policy ngayon dito sa Canada. Maraming kababayan natin na naawa ako na until now hindi pa permanent resident. Yung iba, ang tatagal na hindi pa nakaka-apply. Kaya sabi ko, tapusin ko lang to, and then ngayon maglalaylo muna tayo sa mga vlog. Siguro talagang pag medyo okay na talaga ako, yung talagang wala na ako masyadong iniisip at parang ika nga fully recovered na. Sa ngayon, i-enjoyin ko na lang muna manood, kumain, mag-games, mag-gitara. Kasi yun naman talaga yung routine ko dati. At iiwasan ko na rin muna manood ng mga bagay na makakasama sa mental health ko, kagaya ng panonood ng news sa Pilipinas, dahil nung pakiramdam ko nung 2 weeks straight pinapanood
napapanood ko yung 24 Oras at saka TV Patrol. Puro hindi magandang balita yung napapanood ko. Puro patayan. Tapos, alam nyo, yung isa pa, ito pa. Ihahabol ko lang sa inyo. Sa dami na nagkakasakit sa Pilipinas, bakit yung pondo ng PhilHealth hindi ibigay doon sa mga tao? Sa dami ng iba't ibang klaseng sakit, bakit hindi na lang doon ilaan? Samantalang sa ibang bansa dito at saka sa Taiwan talagang yung healthcare nila napakaganda. Sa dami na nagkakasakit sa Pilipinas, bakit hindi na lang nila doon ilaan at ililipat pa yung pondo, sabi ko. Tapos pag napapanood ko pa yung sa Senado, tapos may mga nakikita ko ng mga abogado na nagtatanggol doon sa mga obvious naman na talagang hindi sila Pilipino. Pero talagang pilit nilang pinagtatakpan. Sabi ko nga, paano kung halimbawa mahirap yung nagkaroon ng kaso? Walang pera, walang panglaban, walang pangbayad ng abogado. Tapos yung nakatapat niya is may pera. So nakakaawa yung mahirap. Kaya nga sabi ko, ang hirap maging mahirap sa Pilipinas. Kaya nga minsan, alam mo yung sabi ko, yung pangarap ko na mag-retire sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang po, kung sa masaya at masaya, masaya talaga sa Pilipinas. Alam niyo po ba, yung mga ibang kakilala ko na dito sa Canada, kaya nahihirapan silang maka-adjust dito kasi yung buhay sa Pilipinas, sa totoo lang, yung saya, iba. Ano yung paglabas nyo sa kanto, paglabas nyo ng bahay nyo, may makakausap kayo, may mabibilang kayo ng isaw, ng palamig, ng kung ano. Kahit nga wala kang trabaho, di ba? Sabi nga nila, kahit wala kang trabaho, pwede kang uminom, maghapon ka na sa bahay. Hindi po yan kasi pwede dito sa Canada. Dito talaga sa Canada, hindi ka pwedeng tumigil magtrabaho dahil lahat ng bills mo ay tuloy-tuloy. Bayad mo ng bahay, pambayad mo ng insurance, pambayad kung may kinuha kang sasakyan, yung mga bills mo, yung hydro, etc. Napakarami pong bayarin dito. Subukan mong gawin dito yung buhay mo sa Pilipinas na maghapon ka nakatunganga at wala kang income. Patay ka dito, hindi ka gaya sa Pilipinas, nagkakaigi ka nga kahit wala kang pera. Tapos ang nangyayari, nakakapag-birthdayan ka pa, nakakapag-party ka pa, may uwi ka pang ulam. Dito po kasi talaga, ay talagang kailangan may trabaho ka. Hindi pa pwede dito yung patambay-tambay. Alam niyo po ba laging kasama sa dasal ko na maging maayos ang Pilipinas kasi mahal na mahal ko talaga ang Pilipinas. Yun nga lang talaga, hindi ko alam bakit papangit na ng papangit ang sistema, pagulo na ng pagulo, lahat ng tao laging parang iinit ng ulo, hindi na pwedeng magbigayan, pag nagkainitan kayo, babariling ka na lang. Hindi na pwede yung salitang pasensya talagang halos lahat talagang may init ang ulo. Kaya sabi ko sana naman bumalik na sa dati, nakakamiss yung buhay dati nung 80s, 90s na talagang medyo tahimik pa yung buhay. Yung alam niyo yung mga magkapitbahay na nagbibigayan pa ng ulam. Tapos marami sa mga kababayan natin ang nakikita ko talaga dati na bukal sa loob yung pagtulong. Kaya lang ngayon ay nakakatakot na rin tumulong kasi yung mga kalimitan sa tinutulungan natin mapagsamantala. Well anyway, kakain muna tayo guys kasi gutom na rin ako at kanina pa lalanig na tong pagkain natin. See you guys sa next vlog. Sana maging sunod-sunod na ulit yung vlog natin. Medyo maglalaylo lang muna ako siguro kasi before 3 times a week, naging twice a week. Siguro try ko maka once a week na upload para ma-update ko naman kayo sa ibang mga buhay-buhay dito natin sa Canada. Maraming salamat sa suporta. I love you all. God bless. Bye-bye.